magtipon-tipon bilang isang sambayanan. Blizzard lang yan, snowstorm lang yan, Pilipino tayo. Amen? Amen. Dito ko po, habang ako'y galing po ako ng Medicine Hat, nagpapisa kami ng Monday and Tuesday sa St. Patrick as a Holy Family. Kaninang umaga pag-alis ko, okay pa. Lumampas pa ako ng groups. At ito na. Nagsimula na yung blizzard, zero visibility. Kala ko hindi ako makakarating. But, sabi ko nga, magtiwala sa Diyos. Makakarating ka. Nakarating ako ng matiwasay. Praise the Lord. Mga kapatid, sa ating ibanghelyo ng ating narinig, sinasabi, may pangako ang Diyos. May pangako na si ating Inang Maria ang maging ina ni Jesus. May pangako na bibigyan tayo ng tagapagligtas. Pangakong kanyang tinupad. Mayroong kasabihan na promises are made to be broken. Pero sa Diyos, lahat yan ay tutuparin dahil kagustuhan ng Diyos na tayo'y maligtas sa araw-araw ng ating buhay. God promised, He fulfilled it. Ngayon, sa ating araw-araw na buhay, paano tayo tumutupad sa pangako ng Diyos sa atin? Sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang Awa. lahat tayo, kapatid, may pinagdaraan ng mga problema, mga pasakit, at iba't ibang hinaing natin sa buhay. Ngunit kung tayo ay mananatili at nakalugmok sa hirap, walang mangyayari. Kailangan tayong manalangin, kailangan tayong magnilay, kailangan tayong magbigay ng tiwala sa Diyos. Sabi nga ng anghel sa panaginip ni Jose, huwag kang matakot. Do not be afraid. Alam niyo po ba kung ilang beses lumabas ang salitang do not be afraid? Sa entire Bible, or even sa New Testament, around 365 na sinabing, do not be afraid. Huwag kang matakot. Yan din po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Diyos, huwag kang matakot. Sinabi kay Jose, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangako ang Diyos at tinupad niya. At si Jose, paggising niya, wala siyang sinabi. Kundi sinunod niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon. Kapag anghel ang nagsabi sa iyo, hindi lamang ito, hindi naman galing sa anghel yung mensahe. Galing sa Diyos. Ang anghel lamang ang mensahero. The angel is only a messenger. But the message comes from God. Kaya si Jose, wala tayong narinig nabasa sa Biblia na nagsalita siya. He obediently fulfilled the mission to become the foster father of Jesus. Kaya nga po sa ating araw-araw na buhay, maniwala tayo. Magtiwala tayo. Dahil ang pangako ng Diyos ay para iligtas ang bawat isa sa atin. God knows, alam ng Diyos, ang mga pinagdadaanan natin. At alam ng Diyos kung paano tayo dadalhin sa araw-araw ng buhay. Ang kailangan lamang, magtiwala sa pangako ng Diyos. Pag tayo mawawala ng pag-asa, naalala ko yung sabi sa akin na aking spiritual director ng aking
nung aking nasa seminary pa ako. Sabi niya, when you are in doubt, trust God. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang bibigay. Magtiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala ay dapat walang alinlangan. Kaya nga po sa ating pang-araw-araw buhay, tandaan natin. Pag-isip natin sa umaga, anong dapat gawin? Magpasalamat sa Diyos. Lord, thank you. Buhay pa ako. Lord, thank you for another day of my life. That's the first blessing that God gives to us. Tapos bilang pamilya, pag humarap tayo sa pagkain, magpasalamat tayo. Lord, thank you. Thank you dito sa fried chicken. Thank you dito sa lechon. Blessing. God continually pouring His grace and blessing upon us. Hindi yan tumitigil ang Diyos. Dahil ang pangako niya ay tutuparin niya. At habang tumitingin tayo sa atin, isa't isa, magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Sa bawat isa sa mga anak mo, sa asawa mo, Lord, thank you. Ang bawat isa sa amin ay masigla, walang sakit. At thank you sa lahat ng bagay na tinatanggap natin sa Diyos. Kaya nga po, ang pananalig sa mga pangako ng Diyos ay dapat nating tandaan. God will always be with us. Remember the words, I will be with you forever. May blizzard man yan, may storm naman yan, naandyan ako para gabayan tayong lahat. Yun ang aking paniniwala habang ako'y nagbibiyahe. Kahit 30 kilometers per hour takbo ko, kahit zero visibility yung aking takbo, still, I believe that I will arrive here in Sacred Heart Parish to celebrate Mass with you and to thank God sa lahat ng biyayang tinatanggap natin. Kaya nga po, sa ating araw-araw buhay, magpasalamat dahil ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Amen? Amen. Praise the Father, the Son, and the Holy